Sa edad lamang na 4 na taong gulang, exposed na si Isabel sa industriya ng show business sa Pilipinas dahil wala itong makakasama sa kanilang bahay. Palagi siyang kasama ng kanyang ama na si Dean De Leon sa mga script writing workshops kasama ang batikang screenwriter na si Ricky Lee. Ang workshop room ni Lee ang siyang naging palaruan ni Isabel hanggang sa isang araw, hinikayat ni Lee ang ama nito na si Dean na pasalihin sa mga auditions ng kanyang anak. Kinalaunan, si Ricky Lee na din ang naging mentor ni Isabel. Nung panahon ng workshop ni Dean, yung tatay ni Isabel, andito siya lagi nakababad. So, playground niya halos ito, area na to. And then later on, nung sumali siya ng workshop, bat 16 si Isabel, dito siya madalas paupo sa sahig. Ang pinaka-distinctive na feature ng kwento niya, yung character niya. Sa edad lamang na 6 na taong gulang, pinasok na ni Isabel ang makulay na mundo ng showbiz. Kinagiliwan siya sa kanyang naging pagganap noon sa kauna-unahang pagkakataon sa isang afternoon soap na Munting Anghel taong 2000. Gumanap siya doon bilang si Angelina kung saan nakasama niya sina Antoinette Tos, Glidel Mercado at Wendell Ramos. Mula taong 2001 hanggang 2007, gumanap siyang Duday sa isang sitcom ng GMA Network na Daddy Di Dodu. Si Duday ang bunsong anak ni Cool na ginampanan naman ni Vic Soto. Ang sitcom ay pinagbidahan din ni Danica Soto Pingris bilang Dina at Maxine Magalona bilang Donna. Ate Donna, anong ginagawa mo? Pinahanga din niya ang marami sa kanya namang role sa Magnifico noong taong 2003 kung saan nakasama niya ang dating child star na si Giro Manyo at ang mga batikang aktor at aktres na sina Gloria Romero, Lorna Tolentino, Albert Martinez at marami pang iba. Nasungkit ni Isabel De Leon ang Best Child Actress noong taong din na iyon sa FAMAS. Gumanap siya sa Magnifico bilang si Helen na isang batang may cerebral palsy. Yun, yung lawang yon. Doon tayo pupunta. Tapos, pagtawid natin ng tulay, andun na yung perya. Gusto mo ba doon? Masaya doon sa perya. Marami mga sasakyan. May umiikot pataas. Tapos meron din sila ng kabayo, paikot-ikot. Ayon kay Isabel, isa ito sa mga naging napakahirap na role niya sa larangan ng showbiz. Pero bukod sa FAMAS ay nabigyan din siya ng parangal mula sa Gawad Tanglao, Guillermo Mendoza, Pasado Awards at Star Awards. Sa mga sumunod na taon, nakagawa pa si Isabel ng 3 pang mga TV series sa Kapuso Network, ang Love to Love, Rich in Love noong taong 2003, Mulawin noong taong 2004 at Fantastic Kids noong taong 2006. 3 pelikula din ang kanyang pinagbidahan bago siya mamahinga sa mundo ng showbiz noong taong 2009. Noong panahon na iyon, si Isabel ay medyo tumaba at nakaranas ng pambubuli. Hindi na umano siya ang cool kid na dating nakikita sa telebisyon. Subalit hindi ito nagpatinag at nagpatuloy sa kanyang mga nais na marating sa buhay. Taong 2011 ang muling magbalik showbiz si Isabel kung saan lumipat naman ito sa Kapamilya Network. Sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto sa ABS-CBN. Kabilang na dito ang Nasaan Kay Lisa noong taong 2011, Maria Mercedes noong 2013, Ipaglaban Mo noong taong 2014, at nagkaroon din ng ilang mga proyekto sa TV5 Network tulad ng Trenderas noong taong 2014 at Wattpad Presents noong taong 2015. Taong 2013 din nang magdesisyon si Isabel na i-launch ang kanyang music career nang i-launch niya ang kanyang debut album na Love Zone. Lahat sinubok ko na, dinaan sa biro tawa. Sana iyong napansin, ikaw lang tayo dito. Puso ko, di ko gustong tuluyan kang lumayo. Na friendzone ako. Sa kanyang pagbabalik sa Kapuso Network, naging sunod-sunod ang kanyang naging acting projects. Taong 2016 nang ginawa niya ang isang afternoon series na Magkaibang Mundo. Oh, hi, Jeffrey. Nice to see you here. Nang sumunod na taon ay pinamalas naman ni Isabel ang kanyang kontrabida powers sa primetime soap na Supermom. Nagtalo ko kayo. Pero pagdating sa rom-com series na My Guitar Princess taong 2018, napanood naman natin ang funny pero mataray na karakter niya bilang si Taylor. Pero
sirang-sira na ako sa social media. Kaya nga napilitan ako i-deactivate lahat ng accounts ko eh. Habang taong 2019 naman nang makasama siya sa isang pang-afternoon prime ng Kapuso Network na Dragon Lady. You're so unfair. Sinira mo buhay ko. Taong 2019 din na maging isa si Isabel sa 40 mga kandidata na nakipagtagisan ng ganda at talino sa Miss World Philippines. Nais naman ni Isabel ang maging isang beauty queen at patunayan na may iba pa siyang alam na gawin sa kanyang buhay. Nagkaroon ng advokasya si Isabel sa kanyang pagsali sa naturang beauty pageant at yun ay ang Beauty with a Purpose. At parte nito ay ang makalikom ng sapat na pondong maidodonate niya sa Child House Manila, isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang may cancer. Tulad ng ibang mga kandidata, dumaan din sa mga training si Isabel. Nagsanay siya sa Aces and Queens kung saan dito din nagsanay sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Miss World 2013 Megan Yang. Sa kauna-unahang pagsali nito sa isang beauty contest, naayuwi ni Isabel ang Miss Multinational Philippines 2019 noong taon na iyon. Our Miss Multinational Philippines 2019 candidate number 1. Sa ngayon, hindi sigurado si Isabel sa kung magpapatuloy ito sa kanyang ginagawang pag-arte dahil sa marami pa umano siyang gustong ma-explore sa kanyang buhay. Pero sa kasalukuyan ay tahimik at pribadong namumuhay si Isabel. Ang huling balita sa kanya ay nasa Amerika ito at doon nagbabakasyon. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ding asawa si Isabel sa kabila ng napakaraming mga lalaki ang nanligaw na sa kanya.